Pinahihigpitan pa ang seguridad na ipinatutupad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kanina umaga ay nag-inspeksyon sa terminal ang ilang ahensya ng gobyerno sa harap ng inaasahang dagsa ng mga biyahero na uuwi para sa Pasko. Ang update doon sa sentro ng balita ni Patrick De Jesus live. Angelique, ilang araw bago ang Pasko ay nakahanda na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. Kanina, sama-samang nag-inspeksyon ang mga opisyal ng MMDA, DILG at PNP dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Sinayasat nila ang sitwasyon sa terminal at kinamusta na rin ang lagay ng mga pasaherong pauwi sa kanilang probinsya. Nais naman ng MMDA na mas higpitan pa ng PITX ang ipinatutupad na seguridad sa terminal para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. We will remind the management, considering na mayroong threat ngayon ng terrorism, siguro dapat konti lang taasan ng konti yung antas ng kanilang seguridad, especially doon sa mga pasahero na sumasakay. Siguro dapat mayroong konting inspection. At yun lang, nakita natin na medyo dagdagan nila yung konting consciousness pagdating sa security. Although wala naman sa ngayon, wala naman tayong natatanggap na impormasyon regarding sa threat, pero just the same at hindi natin pwedeng alis yung possibility. In terms of security, yung full coordination naman po with our PNP sa mga kapulisan po, hindi naman po nawawala yun, sir. So, hand in hand nagtutulungan po si PTEX at saka yung ating mga kapulisan just to improve yung ating security within the terminal, sir. Angelique, kahapon ay umabot sa 121,000 ang kabuang bilang ng mga pasahero dito sa PITX. Pero normal pa umano ang bilang na ito. Sa katunayan, sa December 26, mas inaasahan ng PITX ang bulto ng mga pasahero dahil marami nga sa mga ito ay maaga nang bumiyahe. Basically, 21 to 24 po yung nag-spread out ng travel. And of course, by 26, ina-expect natin na marami ng pasaherong babalik para sa kanilang mga trabaho. At the same time, mamamasyal po yung mga yan. Mahirap po kasi pag mga after Christmas, mas mahirap po yung ganung season. Siguro po maaga pa lang magpa-reserve na ng ticket para hindi mahirapan. Abiso naman sa mga pasahero, fully booked na ang mga air-conditioned bus na may biyaheng patungong Bicol hanggang sa December 24. Pero maaari pa rin namang makabili ng ticket sa mga ordinary bus. Payo pa rin ang pamunuan ng PITX na maiging mag-book ng ticket online upang hindi maubusan at sa araw na mismong biyahe ay maagang magpunta sa terminal. Angelique, simula rin bukas ay papayagan ng MMDA ang pagdaan ng mga provincial bus sa EDSA. Simula yan bukas alas 10 ng gabi hanggang sa January 2. Yung mga galing ng North Luzon na provincial bus ay dapat magbaba sa kanilang terminal sa Cubao, habang yung galing naman ng South Luzon ay sa Pasay. At Angelique, sa pinakahuling crowd count nga dito sa PITX ay sa ngayong araw ay umabot sa 44,000 ang bilang ng mga pasahero. Angelique. Okay, so Patrick, maganda na mas strikto ngayon ang inspeksyon ng mga bagahe at ng mga pasahero dyan sa terminal. Pero paano na kung yung bus or yung bus driver ay papara along the way at may sasakay, ito'y hindi na inspeksyon? Ang alam natin, point to point ang mga bus na ito, hindi dapat nagsasakay. Angelique, magandang tanong yan dahil alam naman natin yung nangyari kamakailan doon sa isang bus na habang binabaybay nga yung bahagi ng Nueva Ecija ay may binaril na mag-live-in partner. Well, Angelique, dito nga sa mga terminal ay mahigpit yung security na ipinatutupad. Nandiyan ngayon mano-mano pag-i-inspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero at meron ding K9 dogs para matiyak na walang dalaan ang mga ito na anumang maaaring makapag-compromise sa seguridad. Well, Angelique, meron nga mga point-to-point na biyahe. So sa mga rutang yan ay talagang hindi makapagbababa o makapagsasakay ng pasahero kahit saan. Pero meron pa rin nga, Angelique, na ibang ruta na pwedeng magbaba or magsakay ng pasahero
kahit saan as long as on the way papunta doon sa destinasyong pupuntahan. So dyan nga, Angelique, ay may prerogative naman dyan yung mga pamunuan ng mga bus operator kung ano nga yung gagawin dito. Dahil nga para maiwasan yung mga ganong insidente. Pero Angelique, kung sa mga terminal naman, mahigpit yung seguridad para nga matiyak, walang dala ang mga ito na let's say mga patalim, mga armas na pwede nga magamit na ikapapahamak ng ibang pasahero. Angelique. Alright, maraming salamat, Patrick De Jesus.